mga kooperatiba ay may mahalagang papel at kontribusyon sa pag-angat ng mga mahirap na individual at komunidad sa ating bansa. Isa ito sa mga nagbibigay ng pag-asa at oportunidad sa marami nating mga kababayan. Ito ay maisa sa katuparan sa pamagitan ng pagbibigay sa kanila ng oportunidad na makapagnegosyo at kumita, magkaroon ng akses sa mga pamilihan, mapalakas ang kanilang kapasidad upang maiangat ang antas ng kanilang pamumuhay. Kamustahin natin ang mga kooperatiba at palawakin natin ang ating kaalaman tungkol sa kanilang mahalagang tungkulin at papel sa ating komunidad. RA 6939 o ang Cooperative Development Authority Act ay ang batas na nagtatag sa CDA. Ang CDA ay ahensya ng gobyerno na naatasan sa pangangasiwa sa paglago ng mga kooperatiba sa bansa. Ang kooperatiba ay samahan ng mga individual na may adhikaing magkaisa at magtulungan upang matamo ang kanilang mga layunin gaya na lamang ng panlipunan at pangkabuhayan. Katuwang ng CDA ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagsasakatuparan ng kanilang mandato at sa pangangalaga ng mga kooperatiba sa bansa. Sinamantala namin ang oportunidad na makabisita at makausap ang kinatawan ng mga kooperatiba sa bansa at ng Cooperative Development Authority para kumustahin ang sektor ng kooperatiba sa Pilipinas. Inalam din namin kung paano sila nakatutulong sa pagpapabuti ng kabuhayan at pagpapalago sa ekonomiya ng bansa. Magandang araw po sa inyo, Asek, Mirla. Hello po, Ma'am Sylvia. Dayan po ng PTV. Ako ay makikisali na po sa inyong usapan dahil sa mga ilang katanungan ko po tungkol sa kooperatiba. Sige po. Kami Bahala na si Asek sumagot. Sa kooperatiba, si Engineer Sylvia ay practitioner talaga. Pagdating naman sa CDA, sisikapin natin na masagot natin lahat ng katanungan. Okay po. So Asek, simulan ko na po sa inyo. Ano po ang tungkulin ng Cooperative Development Authority para po mas mapaunlad pa yung ating mga kooperatiba at maging solusyon po para pumasok po ang kahirapan sa bansa, Asek? Kung sasagutin ko lahat yan, hindi tayo matatapos na isang araw. But anyway, ang CDA ngayon ay kasalukuyan na lagi naman yung continuous education ng ating mga co-ops para sa kanilang paano mapaunlad pa yung kanilang kooperatiba. Nandyan kaakibat natin, katuwang natin ang mga federations para sa mga training kung saan ano ang specific na pangangailangan ng ating mga co-op. So, laging nakaalala yung CDA, meron kaming hand-holding dito sa mga co-op kung saan nangangailangan ng focus ng ahensya para mas mapaunlad at lumawak ang kanilang mga operations. Nabanggit po kanina ni Asek Mirla yung mga pangangailangan po ng ating mga kooperatiba na kanila pong tinutuguran. Ano po ba yung mga pangangailangan ng mga nasa sektor po ng kooperatiba sa kasalukuyan po, ma'am? Pangangailangan ng co-ops, yung capacity building, paano maging very good sila sa kanilang governance, sa mga management and staff, pareho din, how they can be competent in their work and how you can work in the cooperatives within the principles and identity of cooperatives. Kanina nasabay ko yung nasabi ni Engineer Sylvia yung yung paglinang sa kasanayan. Ano po yung mga programa po ng CDA patungkol po sa paglinang ng kasanayan nila, pati na rin po yung masiguro na maganda ang governance, management, para mapagtagumpayan po nila yung kanilang cooperative. Actually, ang CDA, ang aming mga regional offices ay meron niyang naka-schedule once a week ng training. Micro and small, yun ang tutok ng ahensya na matulungan. So binibigay natin yun yung mga seminars on bookkeeping for lahat ng klase ng trainings na, pero iyon ay kasama din namin doon na tumutulong ang mga federations. Can you share that, yung mga programs nyo rin po?
Kami rin sa federation, we have to comply kasi lahat ng cooperatives may basic training programs. Ang federation, because ang focus namin savings and credit, so karaniwan meron kaming medyo high-level trainings din for the cooperatives, doon na both in governance and in management. So financial literacy, maliit ka man o malaki na co-op, you do that, and co-ops do pre-membership education seminars to educate their members as they come in. Alright, ano naman po ang mahalagang papel ng mga local government unit pagdating po sa dito po sa mundo po ng kooperatiba, ASEC? Actually, napakalaki. Napakalaki. Sa transportation, kailangan ng routing plan na mabilis para mapagbigyan ng ating mga transport co-op na mag-modernize, mapagbigyan ng loan sa bangko. Kasi they cannot avail loans without this route plan ng LGU. So, para mapabilis, kailangan natin ng tulong ng Secretary. CDA cannot do this alone. Paano natin na-encourage yung mga nasa marginalized sector to join co-op and maging makatulong rin sa kanila to alleviate poverty? Kasalukuyan yan. That's ongoing program ng CDA, no? Yung urging this association and organization to convert into co-op. Kasi kami sa CDA, hindi kami makabigay sa hindi co-op. So, ang ginagawa namin, we are encouraging these associations, existing associations and organizations, to be converted into cooperatives. So, tutulungan sila ng ating mga cooperative development specialists sa field, ipapaliwanag sa kanila ano ang advantage kung magko-co-op sila. Bukod sa pagpapabuti sa mga regulasyon ng Cooperative Development Authority o CDA, ay tinutulungan din ng ahensya ang mga kooperatiba sa kanilang paglago at mga pangangailangan. Ilan sa mga proyekto ng CDA ay ang Electronic Cooperative Clinic Program o ECOP-CLIP, isang virtual na paghatid ng mga serbisyong teknikal na tulong at layong i-digitalized ang mga transaksyon ng kooperatiba sa bansa. May suporta ring ipinaaabot ang CDA sa ating mga magsasaka sa pamamagitan ng Go Negosyo Kala Program, katuwang ng Department of Agriculture. Layo nitong pasiglahin ang mga produksyon ng mga pangunahing kalakal pang-agrikultura at industriya sa pamamagitan ng kooperatiba. Kamakailan lang ay pumirma rin ng CDA ng kasunduan kasama ang National Housing Authority para sa pagsusulong at pagpapaunlad ng kooperatiba sa mga resettlement sites sa bansa. Malaki ang ambag ng mga programang ito ng CDA para mas mapalawak pa ang mga naaabot ng tulong at serbisyo ng mga kooperatiba at mas marami pa nating kababayan ang kanilang matulungan. Siguro mga panghuling katanungan na lamang po sa inyo. So, coming from the both of you po, gaano kahalaga itong mga kooperatiba para makuha natin yung target na poverty rate at the end of this administration? Ano pa po yung mga plano, mga hakbang na nais po ninyong gawin sa inyong sektor? Siguro we'll start with you, Engineer. Ang kooperatiba napakarami, no? Pero ang serbisyo niya, sabi namin, from womb to tomb. So, minsan mangungutang ka dahil gusto mo ilabas ang pamilya mo sa ospital. Minsan naman, maski burol, maski asawa, maski tuition. So, ang daming co-ops na naging scholars nila na nag-graduate na. That's a very concrete help to the families. So, sinisikap natin na ang CDA at ang kooperatiba ay maging instrumento na magiging secured ang bawat Pilipino ng pagkain sa araw-araw. Ang ganda po ng inyong mga adhikain, mga isinusulong sa ating pong sektor ng kooperatiba at tunay na kaisa po ng NAPSI, ang CDA at ang sektor ng kooperatiba para po labanan ng kahirapan sa ating bansa. Marami pong salamat. Salamat! Salamat din po. Our pleasure. Yes, always. Basta co-op, hindi kami magsasama pag-usapan. At sabayan niyo po ako at sama-sama tayong umaksyon laban sa kahirapan. Secretary! Oh, Dayan! Hello! Basta biyahe? Okay naman, naging maayos naman ang biyahe ko dito papunta dito sa Plaridel. Oh, ano gagawin natin dito ngayon? Well, excited ako malaman ang tungkol sa kooperatiba dahil balita ko dito sa Plaridel may maganda silang ginagawa yung LGU. So gusto kong malaman yun, Ka Lope. Pagka ganyan, ipapakilala kita dun sa leader ng pinakamalaking kooperatiba dito sa Plaridel, Misamis Occidental.
Siya yung general manager at ngayon ay siya na yung mayor ng bayang ito. Uy, excited ako makilala yan, Ka Lope. O sige, puntahan natin. Let's go! Okay, let's go! Mayor! Ay, Sek, napadaan ka. Kumusta na ang sectoral representative ng LAPSI? Oo nga, ito, first termer na mayor. Oo nga, mayor tayo. Tulungan mo ako maging mabuting mayor ngayon, ha? Tama-tama. Sino Meron tayong kasama. Sino kasama mo? Na maganda, Mayor Diane Querer po Hey, ng nice PTV. meeting you, Diane. Likewise po, Mayor. At ako'y nagpapasalamat kay Ka Lope at naisama po ako din sa inyong napakagandang lugar na Welcome ito. dito sa Plaridel. Mayor, maraming gustong malaman sa programa sa kooperatiba, kaya sinamahan natin sila dito sa inyo. Okay, marami tayong mapag-usapan sa kooperatiba, especially sa Paglaom Cooperative, which we organized in 1992. Matagal na, 31 years ago. Dati may usapan din tayo, Ka Lope, na isa rin yan sa mga gusto ninyong mangyari under your leadership, na talagang sa local government unit na madala mga Kaya tamang-tama na makausap natin si Mayor dito. Nagsimula ng kooperatiba, ngayon ay Mayor na at makausap natin kung paano ba ang pagtutulungan dito ngayon ng kooperatiba at saka ng local government unit. Very challenging, Secretary, ang ano natin na maraming mga challenges sa basic sector na pwede nating i-connect with the local government units na para mabigyan sila ng importansya, no? Kasi kung minsan naman ang basic sector baka sabihin nila ay pinabayaan na kami ng gobyerno. So yun ang ano natin na maraming ginawa ang gobyerno na dapat ma-penetrate natin sa grassroots. Actually, Paglaom Coop is a result also of the felt needs of the members in the community. Kasi ang inumpisahan natin dito is yung Paglaom Center was organized by the Philippine Independent Church na mga malnourished children. 3 to 4 years old ang point of entry. It's more on the social development program. Pagkatapos, ang ano natin is how to sustain. So, ano natin ito na Paglaom Cooperative, no? More on the economic activities. Kung mabigyan natin ng pagkakataon ang mga parents natin on the economic side, and they can sustain also the basic needs sa mga bata para mapaintindi lang natin sa kanila kung ano ang kahalagaan ng kooperatiba at saka ano yung self-reliance at saka yung ano talaga sharing of resources sa mga community rather than antay lang ng kung anong posibleng ibigay, no? Maraming mga government agencies na tumulong din sa kooperatiba. Tawa ng Diyos, Sek, isa na ang NAPSI. Last year, we had also a workshop with the basic sector under the Office of the Vice Chair for Basic Sector, no? Sa Ka-Oper, no? And then, sa ngayon, well, masasabi ko na if we will just have a strong collaboration and cooperation among the national agencies, among the local agencies also, then parang marami tayong magawa. At sana magaya ito ng ilan pang mga local government units sa Ka Lope at saka Mayor Godwin. At saka maganda na ang maraming miyembro nabanggit yung mga belonging to the marginalized communities. Kasi yan din talaga ang target ninyo. Paano malalabanan ang kahirapan? Kooperatiba ang isang sagot dyan. Yeah, kasi ang kooperatiba is something like cross-sectoral. Pwede si kooperatiba sa seniors, sa farmers, sa fisher folks, at saka iba't iba, or even the indigenous people. No? So, co-op is present to all sectors. No? And then, hindi yan dole out. No? Self-reliant talaga ang ano. And then, ang maganda lang doon is, if you have an investment, a capital share sa kooperatiba, you will have also the dividends and patronage refund out of the operation of the cooperative. So 70% of that will be revert back as dividends and patronage refund out of your share capital and then patronizing the services of the cooperative. Mayor, bukod sa mga negosyo ng kooperatiba, yung mga member nyo, meron din kanya-kanyang negosyo pa. Yeah, kanya-kanyang negosyo la Secretary. Like for example, meron kami isang nag-pioneer ng Suman Tinambiran. She started si Nanay Aling Junicia. Nag-umpisa lang siya ng 3,000 pesos. Kung ano mo na 3,000 pesos, basket-basket lang yun. Pero sa ngayon is more than 1 million na ang capitalization niya. And meron ng maraming nang nagdadala sa US, kahit saan-saan. No? So yung natikman nyo, matikman nyo yan. Makakapag-uwi kami yan. Uwi ka na. Ano dyan, ha? Magbabaon kami. So nakita mo talaga, meron talagang pag-angat sa buhay. No? And then ang isang impact lang dun is, she was able to generate employment
Also, ask lang ako ng details si Mayor Godwin doon sa mga products and services kasi meron kayong loan, meron din kayong insurance. Can you tell us more about this po? Iba-iba ang window namin ng ano, we have the production loan, no? Kasi ang ano natin is it's a value chain na ang farmers pinapahiram natin. It's a complete value chain from the production, the technical, and the marketing. Hindi lang sa loans, kundi microinsurance. Kalupit, tanong ko na rin po ito sa inyo at sa inyo na rin, Mayor Godwin, kasi ito ay isang multi-purpose cooperative. Ano po ba ang kaiba kapag sinabing multi-purpose na kooperatiba? Ang ano natin dito, tinatawag itong multi-purpose cooperative because it's not single proprietor ang ano natin. So, community-based. Merong mga co-op na consumer co-op na nakafocus lang sa like yung mga store, no? Meron ding producers co-op, yung mga farmers na nagpo-produce lang, no? Pag tinawag mong multi-purpose, meron tayong production, savings and credit, and then saka iba't ibang programa. Kaya nga multi-purpose ang tawag. Hindi lang savings and credit, no? So 'yun ang ano, ang kaibahan sa iba. Mayor, ano ang highlight ng inyong participation sa National Anti-Poverty Commission? Ano ang naitulong ninyo sa NAPSI at ano naman ang naitulong din ng NAPSI sa cooperative? Bringing the kooperatiba to the periphery or yung sa mga tabi-tabi na mga organization like sa iba't ibang organization ng farmers, ng IPs at saka ano pa. So marami tayong nagawa na we were able to bridge the gap, no, sa mga mahihirap at saka ito sa cooperative. Pero nakita ko lang sa NAPSI Secretary, kaya nga nag-workshop tayo na dadalhin talaga sa baba. Yung bang from bottom-up approach na ang participation mag-umpisa na sa baba, no? Mayan ang nakikita natin ng mga posibleng enhancement natin with the National Anti-Poverty Compensation na from the grassroots pataas rather than yung diretsuhan na lang na ano, yung mga malalaki lang ang nakapag-participate, yun ang na ano. So galing talaga sa municipal level, provincial level, and the regional to the national. So yun ang ano natin na maganda talaga ang ano ng NAPSI. No? A matter lang of being proactive. And I know Secretary Lopik is qualified, no, para maging secretary, lead convener, no, sa National Anti-Poverty. Saan namin Mayor ang mga tuloy-tuloy na pagtutulungan ng LGU, ng cooperative sector at saka siyempre ng NAPSI. Kasama pa natin ngayon ang PTV4. Well, with the story na sinare nyo sa amin, you are on the right track talaga, MG, Mayor Godwin, dito po sa inyong ginagawa, particular po sa usapin ng kooperatiba. Napakaganda na naipaliwanag po ninyo itong kooperatiba, kahalagahan ito sa pagsugpo ng kahirapan at ng kahalagahan na rin po ng mga kagaya po ninyo na naging basic sector representative. Ano? Yeah, pero hindi kami perfect diyan, ha? Marami pa tayong i-improve, no? Marami tayong enhancement na posibleng gawin. That is why we open up also. We will widen also our horizon also, working with the local government, and we will influence also other LGUs also to work with the basic sector and the National Anti-Poverty Commission. So yun talaga ang ano natin. Pero marami pang enhancement na gagawin, no? It's more on mga challenges na posible nating gawin. Okay, well, maraming salamat po sa pagkakataong ito, Mayor Godwin. Thank you very much. Thank you. Mayor, thank you. Marami pa tayong action, Secretary. Sama-sama tayo, Mayor. Okay. Umaksyon laban sa kahirapan. Ako si Jonicia de la Piña. Nagpuyo sa Purok 5 Talek, Oroqueta City. Akong negosyo business, suman din ang biran. Ako po si Nelsie de la Piña Borlat, daughter of Mrs. Junicia de la Piña. Second daughter po ako. Ako po ang dito sa company po namin. 1994. Sa akong sinugdanan sa negosyo, mga hotcake, saging ang nilaktikan. Kuan ko sa eskwelahan sa Estila, ang nagsugod yun ko sa 5-6 nga kapital. Kay kung wala ang 5-6, di man po ta makasugod og negosyo kay wala man tay kapital, wala namang yun ni nga kuan kita. 2002 nagsugod ko sa akong negosyo
Nag-loan ko sa paglaom og 3,000 pesos ang nagsugod ko sa paglaong nag-loan ko. Ang 3,000 akong itong sugod sa akong negosyo, nagpalit ko mga kahimanan sa akong produkto. Tapos, padayon ko sa negosyo og sa 2009 nominee ko ni Sir Godwin, tapos naka-award ko. Humanan to, nagpadayon na po ko, nakatabang ang akong award, nakadugang og kapital sa akong negosyo, busahing ilambo na po, og hantod karon ay natigulang na ko, maurag yapon akong negosyo. Buti na lang, yung paglaom, yung mga sa co-op, nag-umpisa yung sa paglaom, nag-ikot yung mga nag-ikot yung mga staff, para nag-introduce sila na may co-op na. Hindi pa yun uso noon yung co-op na dumating na nagpautang. Sa umpisa talaga, nahirapan kami kung ito ang magiging business namin. Ito ang pinakaayaw namin na negosyo. Mahirap kasi wala kaming sariling saging. Yun, mga kapitbahay lang. Yun, dito mga neighbor namin. Yun, hiningi pa namin noon. Tapos, yun na, nag-umpisa na yung apektado na kami sa namin, sa pag-eskwela. Kasi gabi kasi ang proseso, yung paggawa ng suman. Kasi family business, mahina pa, kailangan kaming may makain. Nagsugod ko og luto sa akong sumantinambiran. Tulo ra gyud ka kilo matag adlaw. Tapos kada semana murag nag-uswag akong mga pagluto. Abot na og 6 ka kilo. Pagkasunod na pod abot og 10 ka kilo. Murag nag-uswag-uswag na hantod nga ingabot og usa ka sako na gyud ang akong lutoon kada adlaw. Si Nanay Nene ay isa lamang sa mga kababayan nating natulungan ng kooperatiba. Pero ang serbisyo ng ganitong mga organisasyon ay hindi natatapos sa pagpapautang at koneksyon. Maraming klase ng kooperatiba sa bansa ang maaring kabilangan ng ating mga kababayan. Ilan lang dito ay ang insurance cooperative na nagbibigay ng iba't ibang klase ng insurance at financial security para sa kanilang mga miyembro. Ang transport cooperative naman ang sumusuporta sa mga kababayan nating nasa industriya ng transportasyon. Ang workers cooperative ay kinabibilangan ng mga manggagawa, samantalang ang health service cooperative ay ang nagbibigay ng mga serbisyong medikal. Kabilang din ang electric cooperative na nakatutok sa pagpapaunlad sa serbisyong may kinalaman sa elektrisidad. Marami pang uri ng kooperatiba sa bansa na nagbibigay ng iba't ibang klase ng serbisyo bilang suporta sa kanilang mga miyembro. Bukas sa mga kooperatibang ito sa mga kababayan natin na nangangailangan ng suporta mula sa kanila. Nakikipag-ugnayan ng National Anti-Poverty Commission Cooperative Sectoral Council, Cooperative Development Authority at iba pang katuwang nilang ahensya at organisasyon para mas mapadali ang paghatid ng serbisyo para sa mga kababayan nating Pilipino. Ang kooperatiba ay isa lamang sa mga paraan upang maibsan ang kaso ng kahirapan at maging sagot sa kalbaryo ng ilan. Ang mga kwento pong ating nasaksihan ay isang manifestasyon na nagpapakitang mas malaking tagumpay pa ang maari nating makamit kung patuloy nating paiiralin ang pagkakaisa at pagtutulungan. Nang sa gayon ay marami pa tayong mga kababayan ang maiahon natin mula sa kahirapan.